At ang sabi naman ng mga dualismo, mayroong dalawang kapangyarihan o makapangyarihan dito sa buong daigdig na naglalaban. Sila ay nagkakatunggali, paligsahan, kung sino ang mas makapangyarihan. Si Satanas at si Kristo. Kaya ginagawa nila daw ang lahat ng kanilang magagawa upang ang tao ay makumbinsi kung kanino kakampi. Yan ay doktrina ng mga dualismo. Kasi kung hindi raw si Satanas ang may kontrol, bakit saan natin ibibintang yun lahat yung mga pasakit, lahat ng karamdaman na umiira sa buong daigdig, lahat ng gera, lahat ng pagbagsak ng eroplano, lahat ng paglubog ng barko sa karagatan at marami, libo-libo, milyon ang namatay kung si Satanas ay mahina. Isa naman nagmula lahat yung kabutihan. Kaya sino ba talagang may kontrol ng buong sanlibutan? Kung hindi Diyos ang may kontrol, sino? Yun ang patuloy na iniisip ng mga tao. Na mayroon pang ibang kapangyarihan na naghahari sa mundo maliban sa Diyos. Tanging Diyos lamang ang may hawak at may kontrol. Siyang namamahala sa lahat ng pangyayari sa mundong ito. So kung ating titignan muli ang ating doktrina na nasa banal na kasulatan na ito po ay binuo ng mga taong nag-alay ng kanilang buhay panahon noong 1689. Lahat ng nangyayari sa ating paligid, sa buong sansinuko, nakikita man o hindi, malaki man o maliit, lahat ng ito ay pinamamalaan ng isang makapangyarihan sa lahat at walang iba. Kaya ang sabi sa 1689 chapter 5 verse 1 lang, ang sabi, sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Pag sinabing lahat, lahat, wala pong kulang, walang imperfect. Lahat ay perfecto. Dahil sinabi niya nung likhay niya lahat ng bagay sa Genesis chapter 1 verse 31, at tinignan niya lahat ng mga nilikha pawang mabubuti. Pawang perfecto. Walang kulang. Kung mayroon mang nagsasabing may nadidiscover yan silang bagong planeta, yan ay nangyari na. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 1 verse 9 hanggang 10, kung mayroong bago, hindi yan totoo. At kung yan ay totoo, yan ay hindi na bago. Nag-i-exist na yan, nadidiscover lang ng mga tao. Kaya hindi po magaling yung mga nagdidiscover yan, dahil nandiyan na yan. At hindi iniwan ng Diyos ang kanyang mga nilikha, ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay sa mundong ito. Alam naman natin na bawat bituin pinapangalanan ng Panginoon. Ang tanong natin, ilang bituin ang nasa universe? Hindi lang yun ang tanong natin. Ilang bituin sa bawat, ang tawag isa, yung galaxy. Sa isang galaxy, ilang bituin? Billions of stars. Now, ang tanong ulit, ilang galaxies mayroon sa buong daigdig? Billions din. Pero yan, napapangalanan ng Panginoon bawat bituin. Yan ang Diyos na may kontrol. At hindi niya iniiwan ito. Sabi, siya rin ang umaalalay, siyang namamatnugot, siyang nananasiwa, siyang namamahala sa lahat ng ito. May buhay man o wala, dakila man o munti. Yan ang kanyang probidensya na sakdal sa karunungan, kabanalan, at sumasang-ayon sa kanyang di nagkakamaling paulang kaalaman at sa malaya at di nagbabagong kalooban. Yung pong probidensya ng Panginoon, lahat na nangyayari sa buong daigdig, pinakamaliit sa lahat ng pinakamaliit na kung sisilipin ito sa microscope, kung sinabing atom,
Hindi po yan basta lumabas, kundi yan ay nilikha ng Diyos. Perfect na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At hindi niya iniwan yan. Lahat yan ay kumikilos ayon sa kanyang kalooban. Yun ang providensya ng Panginoon. Ito yung napag-aral natin nakaraang Sunday. Ngayon naman, tignan natin isa-isa ang bawat prinsipyo ng God's sovereignty and providence pagdating po sa kaligtasan. Kasi marami pong nagtuturo na ang kaligtasan nasa tao lang yan. Kung nasa tao ang kaligtasan, sino may control ng pinaka-maliit na bituin sa buong daigdig? Kung nasa bituin ang kanyang kalooban na siya ay manatili doon, sino may control nun? Alam natin, wala. Kung Diyos ang may kontrol lahat ng bagay, gaano pa kaya ang pagdating sa kaligtasan? Nasa Diyos din at wala sa tao. Yan ang ating Diyos. Yan ang Diyos na tinuturo ng Biblia. Hindi Diyos na matinuturo ng tao na aminin mo lang, ikaw ay lumapit, ipasat, sundin mong kautusan, ligtas ka na. Yan po ay maling aral ng doktrina ng kaligtasan. Ngayon, tignan natin ang unang prinsipyo. God has a plan. Yun po yung una. Ang Diyos ay may plano at layunin. Lahat ng kanyang nilikha. Lahat yan. May layunin ng Diyos dyan. May plano ng Diyos dyan. Hindi yan mag-iiran at hindi yan kikilos na hindi sang-ayon sa kanyang plano. At bawat isa ay may kanyang-kanyang katungkulan upang maisakatuparan ang dakilang plano ng Diyos. Ano ang pinakadakilang plano ng Diyos sa buong daigdig na ito? Bakit niya nilikha ang sanlibutan, ang universe? Now, alam natin, meron siya dinagda, meron siyang plano. Wala pang lahat ng bagay sa eternity past. Anong plano niya? Siya ay magliligtas ng kanyang mga tao. At ang plano niya para yan ay mag-materialize, sa kanya nilikha ang buong daigdig. At ang buong daigdig, nilikha niya bawat araw, first day, second day, third day, fifth day, sixth day, nilikha, sixth day, ang Sabbath. Tama ba? No, sixth day, nilikha ang tao. Na-prepare lahat ng bagay na kailangan ng tao. Then God rested from all His works. Bakit? And He saw that all are perfect. Good. So, kita nyo, ang taong pinakahuling nilikha ng Diyos, pero prepare niya ang buong sansinuko for man's benefit. Kaya hindi po tayo nagkataon dito, mga kapatid. Bago tayo likhain, nilikha na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Plano ng Diyos, bakit? Bakit nilikha? Para sa kanyang dakilang plano. Natignan natin ang isang bahagi sa banal na kasulatan na magpapaliwanag sa atin kung ano yung plano ng Diyos. Ito yung nasa aklat ng Job, sa Job chapter 23, verse 13. Kailangan pong matapos ito para maunawaan natin yung plano ng Diyos. No? Kaya medyo magbilis ang aking pagbibigay ng talata. Kaya wag lang po kayong maguluhan. Sundan nyo lang ako, pakinggan nyo ang aking mga ipapaliwanag. Job 23, verse 13. Ganito po ang sabi. Ang sabi po sa Tagalog ay ganito. Sa Abag, ang bagong ang Biblia. Ngunit siya'y hindi nagbabago. Meaning to say, God is immutable. Hindi kailanman matinag, hindi mabago. Walang pagbabago. Sinong makakahimok sa Kanya? Kung ano ang Kanyang ninanasa, iyon ang Kanyang ginagawa. Sa Nasby, ganito ang sabi, but He is unique, and who can turn Him? And what His soul desires, that He does. Yan po ang talatang magpapatunay na ang Diyos ay may plano. Siya ay hindi matitinag,
sinong makakapabaling sa kanya, kung anong minasa niya, yun ang kanyang gagawin. Tayo po'y manalangin. Humingi tayo tulong sa Panginoon. Panginoon, minsan pa amin pong i-unveil, Panginoon, ang katotohanan ng inyo pong ng iyong katangian na hindi malirik, Panginoon, ng aming mga limitadong isipan. Ngunit nariyan ang iyong Espiritu na magtuturo sa amin sa bahagyang liwanag ng iyong pong attributes, na iyong katangian. Lord, pagpalain mo kami na ito'y masilayan namin upang sa kamunting kaalaman, Panginoon, tumibay ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo at kami magpasakop sa iyong karunungan. O Lord, sa iyo lamang kami magtitiwala ng kaalaman at hindi sa aming mga laman, sapagkat ang aming laman ay makasalanan, limitado, may katapusan, napakaikli kumpara sa kalangitan at lupang distansya, ganoon ang iyong karunungan. Kaya Lord, tulungan niyo kami magpasakop sa iyo pong kalooban, plano at karunungan. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Lahat. Wala na pong kulang. Kung may nadiscovery man, nandiyan na yan. Basahin natin ang Ecclesiastes chapter 1 verse 9 to 10. If there is new, if it is new, it is not true. But if it is true, it is not new. Tanda natin, nagdidiscovery lang ang tao sa mga nilikha na ng Diyos at walang kulang. Ngayon, kaya bawat nilalang may kanya-kanyang katungkulan para maisakatuparan ang dakilang plano at layunin ng Diyos. Lahat po ng bagay. Sa pamamagitan ng providensya niya, pinangangasiwaan niya ang lahat upang maisagawa ang kanyang dakilang plano. Right? Kita nyo, lahat ng bagay, maliit man o malaki, dakila man o munti, nakikita mo o hindi, lahat ng bagay, may kanya-kanyang katungkulan upang may sa katuparan ang dakilang plano ng Diyos. Dakilang plano ng Diyos. Ay nga, ang sabi sa ating 1689, doon sa Providence, ito'y para sa kanyang hindi nagkakamaling paunang kaalaman at sa malaya at di nagbabagong kalooban. Meron siyang itinagda before the foundation of the world. At ang kanyang decree na yon, lahat ng bagay nilikha niya upang lahat ng bagay ay magsasagawa sa pamagitan niya matupad ang kanyang ipinalano. Kaya siyang nagpapakilos ng lahat ng bagay, siyang umaalalay. Sabi umaalalay, nag-iingat. Siya rin naman matugot. Ibig sabihin, nagpapahintulot. Whether it is good, evil, or bad, ang Diyos ay nagpapahintulot. At siya ang nangangasiwa. Ibig sabihin, siya ang nagpapatupad. At siya ang namamahala sa lahat ng bagay, tinitiyak na lahat ay gumagawa ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kalooban. Kaya, sa lahat ng bagay at pangyayari, hindi ikinagugulat ng Diyos anuman ang madiskubre ng tao. There is no chance. Wala pong nagkataon. Wala pong dumaan lamang. Walang aksidente. It has been decreed before the foundation of the world. Itinakda na ng Diyos. At ang kanyang tinakda, kanyang tinintiyak na ito'y maisasagawa. Nang sa ganon, magpa sa kanya lahat ng kapurihan, karapatian, magpakilanman. Amen. Kaya sa paunang kaalaman, ipinalano ng Diyos para sa hindi nagbabago niyang kalooban. Lalo na po ang pagdating sa kaligtasan. Dito pa lamang sa paliwanag na ito, sana ilagay niyo sa inyong puso't isipan ng kaligtasan wala po sa tao. Hindi tao nagplano ng kaligtasan. Ang kaligtasan po, Diyos nagplano before the foundation of the world. At ang kanyang planong kaligtasan ito, itinityak ng isasagawa niya. Kaya niya nilikha ang buong sanlibutan. Pinrepair niya ang sanlibutan from first day to fifth day
bago nilikha ang tao dahil yan ay inihanda para sa tao. Kaya tignan natin, unang-una, dito po sa Job chapter 23, verse 13, mahahati natin ito sa tatlong bahagi pagdating po sa plano ng Diyos. Pagdating sa plano ng Diyos, ang sabi dyan, ngunit siya'y hindi nagbabago sa Tagalog. Pero sa Ingles, sa NASB, but He is unique and who can turn Him? God is unique. Sa mga tweet, ang plano ng Diyos, unang-unang punto, ito ay matatag. Matatag. Matibay. Subok. Di ba? Matatag. Bakit po? Sapagat ang plano ng Diyos hindi magbabago dahil nakabatay ito sa kanyang katangian. Kung sino ang Diyos, ganon din ang kanyang plano. Kaya sa kanyang plano, isinabi ng banal na kasulatan that God is unique. Sa King James po, ang sabi ron, God is of one mind. God is of one mind. Isa lang ang isipan. Pag sinabi po kasing unique, natatangi siya. Kakaiba siya sa lahat. Sa lahat ng may buhay. Sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi siya pwedeng maging tao, kaya hindi siya pwedeng gawa ng larawan ng tao. Dahil ang tao may simula at may katapusan. Ang Diyos, walang simula, walang katapusan. Kaya kalapastanganan na ikumpara ang walang katapusang Diyos sa isang bagay na may katapusan. It's blasphemy. Kaya ang Diyos galit sa mga idolo eh. Sabi niya, hindi ko bibigay ang aking glory to an idol. God is unique. Hindi siya katulad ng tao. Now, tingnan natin, ano yung sabihin ng hindi siya katulad ng tao? Numbers 23:19. Numbers 23:19, ganito po ang sabi. God is not a man that He should lie. Not a son of man that He should repent. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and He will not make it good? Ang Diyos daw ay hindi tulad ng tao na nagsisinungaling. Hindi siya tulad ng isang anak ng tao na kailangan niya magbago ng isip, mag-repent siya. No? Kung anong sinabi niya, hindi ba't yun ang kanyang gagawin? Kung anong kanyang sinalta, yun din ang kanyang gagawin mabuti. Dito lang sa atin, nangangako tayo. Pero how many pangako nang ginawa natin na hindi natin tinutupad? Nakakaya po yun. And yet, sasabihin natin Christian tayo, we are like Christ. Christ is not a man who lie. Tapos tayo, nagsasabi, we profess to be Christian and we lie. Revelation 21 verse 8, all liars go to hell. Diba? Sinasabi natin, Lord, I will serve you, Lord. I will worship, Lord, in Sundays. During Sundays. Pero how many Sundays ka na absent? At kung Sunday man eh, 3 oras ka lang sumasamba sa Kanya, Sundays for the Lord. The whole Sunday is for the Lord. Di ba? We are liars. And yet we call Him Lord. Oh, nabigat po yun. Pero yung unang katotohanan. 1 Samuel chapter 15 verse 29. Also the glory of Israel. Who is the glory of Israel? God. The glory of the church is God. Also the glory of Israel will not lie or change His mind. For He is not a man that He should change His mind. Ang kaluwalhatian ng Israel, ang kaluwalhatian ng mga Kristiyano ay ang Diyos. Hindi siya tulad ng tao na nagsisinungaling. Hindi siya katulad ng tao na nagsisinungaling. Ni kaunti man na magbabago ang Diyos, hindi mangyayari because sa kanyang character, God is immutable.
Ni anino man, konting anino ng pagbabago ang Diyos, hindi mo makikita because God is perfect, holy, and just. Hindi nyo sabi ni James chapter 1 verse 17. James chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Wala ni anino man ng pagbabago. With whom there is no variation or shifting shadow. Dahil kung sinungaling ng Diyos, konting kamali lang, lahat ng nilikha niya sa buong daigdig na ito, bubuo. Dahil yan ay nakatayo sa kanyang katangian. That is God that we worship. Hindi yung God na inuutos-utusan ng ibang mga ngaral na pwedeng talikuran. Lord, wala mo na akong panahon sa iyo ngayon. Hindi yan ang Diyos. Kaya magkaibang Diyos nila at Diyos natin. Even though na sinasabi na pareho na tayong Christians, we have different names ng group, but we have only one God. That is lie. My God ay hindi ng Diyos mo. Ang Diyos mo, pinapahintulutan kang hintumalikod sa iyo, sa Kanya. Pinapahintulutan kang magmura o magsinungaling. Pero ang Diyos ko, banal siya. Hindi siya nagpapahintulot na siya ay murahin, paliwalain. Alam nyo, hindi pa natin masasamba ang Diyos hanggat hindi natin nakikilala siya. Only the truth will set us free. Kaya malaya tayo kung anong gawin sa araw ng Sunday because we are in bondage in sin. Hindi pa tayo nakalaya. Kung talagang pinalaya kay ni Kristo, tunay nga kayo'y malaya. And you will delight meeting God. At ang Diyos ay laging tapat. That is His attribute, ang kanyang katangian. He is unique because He remains faithful. Kahit na tayo unfaithful. Romans 3:3. What then? If some did not believe, their unbelief will not nullify the faithfulness of God, will He? Will it? Ang kasinimulingan ba ng tao ay nagpapawalang bisa sa Diyos? No, He remains faithful. He remains God. And we are sinners. Hindi siya masisira ng ating kasinungalingan. Tayo lang po ang kukuha ng maso at martilyo na ipukpok sa ating sarili dahil sa ating pagsisinungaling. 2 Timothy 2:13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. That is God we worship. Alam nyo, totoo tayo nagkakasala. We fail. We offended God. Kadalasan natin na-offend ang God. Pero hindi naman agad tapos ng buhay natin. Impyerno tayo, no? He remains faithful. If we confess our sin, He is just and faithful and holy to forgive us. That is God's faithfulness. Kilala ba natin ang Diyos? O is He like an idol na, Lord, saglit ha, takpan ko lang yung mata mo, may gagawin na akong kasamaan sa lilim. He's not an idol. He is the only true living God. Then sabi sa King James, He is in one mind. Not only unique, but also in one mind. Natignan natin, ibig sabihin ng He is in one mind. Isaiah 46, verse 10 to 11. Isaiah 46, verse 10 to 11.
Now, ito po ay prophecy ni Isaiah tungkol po sa Israel na sila po ay na-captured sa Babylon. Ang Diyos, para ituwin ang kanyang mga tao, nagre-raise up siya ng nation before. Nations. Para i-conquer sila iparusahan nang sa ganon muli silang manumbalik sa Diyos. Sa ating panahon, calamities, sickness and diseases, whatever na dumating sa atin, yan po ay pinapadala ng Panginoon para tayo muling tumingin sa Kanya. At ganito nangyari sa Israel. Pero ang pangako ng Panginoon, ganito ang sabi. Verse 9, ganito sabi, remember the former things long past, for I am God, and there is no other. I am God, and there is no one like me. Verse 10, declaring the end from the beginning. Siya po ang nagtakda, naglagay ng simula at katapusan. And from ancient time, things which have not been done, saying, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. Then 11, calling a bird of prey from the east. Sabihin, siya'y nagtatayo ng mga kalamidad o mga nasyon sa panahong yun para ituwid ang Israel. Sabi niya, the man of my purpose from a far country, truly I have spoken, truly I will bring to pass. I have planned it, surely I will do it. Yan ang Diyos natin, mga kapatid. Hindi siya Diyos na pwedeng utos-utusan ng mga tao. Kundi siya siyang Diyos na dapat nating lapitan na may pagpapababa. Lord, kung loobin ninyo, iligtas mo ko sa kalagayan kong ito. At hindi, Lord, alisin nyo ito! Hindi ko kaya ito. He is in one mind. Kung anong pinalalo niya, yun ang kanyang gagawin. Walang pagbabago. Walang sino mang, anumang karunungan o payo na maring kausapin ng Diyos. Yes, Lord. Pwede bang, Lord, alisin mo yung problema ng ikaw? Hindi natin pwede mabago yan. Dahil tinakda ng Diyos, remember sa Deuteronomy chapter 30, andun yung principles na sabi ni Moses, bagamat si Moses nagsalita ito, pero salita ng Diyos yan mula sa Diyos. Hindi natin basta lang ibigay kay Moses yan. We have to believe that all Scripture is inspired by God, the Word of God. Sabi ni Moses, but God said to Israel, look, I call heaven and earth. Tinawagan ko ang langit at lupa na maging saksi. Ibinigay ko sa inyo sa kaliwa ang kapahamakan, kamatayan, lahat ng masama, at sa kanan ay ang buhay. Piliin yung buhay, ang sabi ng Panginoon. So hindi natin mababago kung ikaw ay sumuhay, yun ang aanihin mo, yun ang consequence. Hindi maalis yung consequence na yun. Ikaw lamang ang dapat umalis doon sa consequence. Tao ang magbabago, at yung tinakda ng Diyos hindi magbabago. Kanya ito nilagay, kanya itong gagawin. Kanya itong gagawin. He is of one mind. He is of one mind. Walang sino man makapagpapayo. Even prayers, we cannot give counsel to God. Tayo naghumingi lamang sa Panginoon ng kanyang kalooban upang tayo ang mabago at hindi yung sitwasyon. Magbabago lamang sitwasyon dahil tayo ang umalis sa sitwasyon. Tulad ng Nineveh. Ang Nineveh ay nakatakda na talagang ito ay durugin, wasakin ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon kay Jonah, mag-preach ka doon. Upang sila ay mag-repent. Ang sabi ni Jonah, hindi, kailangan mamatay sila sa kanilang kasamaan. Pinabalatan yung aking mga magulang. Pero ang Panginoon, mag-preach ka. Kahit ano pang sama niyan, mag-preach ka. Then Jonah preached after na kuha niya yung kanyang consequence sa kanyang disobedience. Then he preached. Anong preach niya? Is it comfort us? Comfort us? No. Condemnation. Repent. For within 40 days, papatayin kayo ng Diyos. Aba, nakita ito ng Nineveh. Seryoso si Jonah, lumalabas yung litig niya sa kakapreach. Nanduluwa yung mata niya, mamamatay kayo! Talagang gusto ni Jonah mamatay. Pero kinuha yun ng Nineveh na magsisi sila. Sino nang bago?
Ang Nineveh ang nagbago, kaya hindi dumating sa kanila ang judgment. Pero kung hindi sila nagbago, hindi mo mapapago yung judgment ng evil. Kaya saan mo gusto pumunta? Pagsisinungaling. Ano mo consequence ng kasinungalingan? If you go to God, hinanihin mo ang glory of God. And sabi sa Proverbs 21:30, there is no wisdom and no understanding and no counsel against the Lord. Walang karunungan, pangunawa o payo ang mananaig laban sa Diyos. At yan ang sinasabi ng banal na kasulatan kung sino ang Diyos. Sabihin natin, hindi isa lang Diyos natin. Ano, kaiba yung Diyos mo? Kaiba yung Diyos ko. But in reality, there is only one God. There is only one God. At alam natin yan. At alam niyo ba ng Panginoon sa kanyang salita, sa kanyang pangako, matibay, paano ito naging matibay? Dahil mismo ang Diyos nanumpa sa kanyang sarili na yung kanyang itinlano, na kanyang itinakda, ay mangyayari. Kung kayo manunumpa, saan kayo nanunumpa? Kayong sarili? Di ba? Sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, ano mang pinanumpa nyo sa Diyos yan. Kaya huwag kayong basta-basta manumpa, huwag kayong basta-basta mamanata, huwag kayong basta-basta mangako na hindi nyo gagawin because you're sinning against God. Ano man ang inyong panumpa, sa Diyos nyo pinanumpa yan. Kaya kung daw kayo, ang yes ninyo maging totoong yes at ang no ninyo maging totoong no. Kasi wala tayong pwedeng panumpaan nang higit sa ating sarili maliban sa Diyos. Kaya pag nanumpa ka sa iyong kapwa, your witness is God. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanyang sarili, Hebrews chapter 6 verse 17. Ang sabi, in the same way, God, desiring even more to show to the heirs of the promise the unchangeableness of His purpose, interposed with an oath. Sa kanya pong pangako na hindi kayo naman magbabago, iti pinagtibay niya sa pamagitan ng isang sumpa. And whose oath is that? Nabasahin natin ang verse 13. Tignan nyo, sa context, bago yung sabihin yun, mayroon sa sinabi rito. Nang nangako ang Diyos, so 13, nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibasay walang sinumang higit na dakila sa kanya na kanyang panunumpaan, siya ay nanumpa sa kanyang sarili. Kung kay Abraham pala yun. Context, mga kapatid. Sino si Abraham? The father of all nations. The father of all who believes. Nakita niyo siyang mayaman at si Lazarus? Ang tawag ng mayaman na sa impyerno, ano tawag niya kay Abraham? Father Abraham. Why father? Nandun siya sa impyerno. Why? Because Abraham was his father sa lineage, sa lahi. Pero ang sabi noong mayaman na sa langit, Father Abraham yan. Bakit? Hindi lamang siya anak sa lahi, kundi anak sa panampalataya. Kaya kung anong panumpa ng Diyos, kay Abraham, siya rin panumpa sa atin because we are sons of faith. Wala pong pagbabago yun. Siya nanumpa sa kanyang sarili. At ang sabi ng Malaki chapter 3 verse 6, God remains forever. Kaya hindi napapahamak ang Jacob because he is faithful to his covenant. At ang sabi sa Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. God is immovable, immutable. He is unique. He is in one mind. So yun po yung unang pagpapatibay ng plano ng Diyos. Na ang plano ng Diyos ay matatag. Matatag dahil ito'y nakabatay sa kanyang
katangian. Kung may pangako ang Diyos sa iyo, hindi yan mababago. Kung sinabi ng Panginoon, today, I save you, I will never leave you nor forsake you. Kahit unfaithful ka, hindi ko pwede tanggihan ang pangalan ko sa iyo na piniwalaan mo na akong tungko sa iyo. Ako magiging tagapamagitan mo sa pagitan ng Ama. Kaya nga, ang pangako ng Diyos, ang plano ng Diyos ay matatag. And secondly, ang plano ng Diyos ay mabisa. Balik tayo sa ating text, sa Job. Isang text, pero makikita natin naglalaman noong katangian ng Panginoon sa kanyang pangako. Una-una, siya ay hindi nagbabago. Sa Ingles, sa NASB, He is unique. Sa King James, He is of one mind. Then, second phrase, sino makakahimok sa kanya? Who can turn Him? Kung walang makakahimok sa kanya, so therefore, His plan is effective. Mabisa. Bakit po? Mabisa ang kanyang pangako dahil nakabatay ito sa kanyang kapangyarihan. Nakabatay ito sa kanyang kalooban. Nakabantay sa pasya ng Diyos. Kung ano ang plano niya, siya niyang maging pasya. So, sino makakahimok sa kanya? Wala. Wala. Yung talatang ito, ang context dito, ano natin ito ay salita ni Job. Si Job dito, punong-puno na siya ng pagdadalamhati. Namatay yung kanyang 10 anak, sabay-sabay, 7 lalaki, 3 babae. At pagkatapos, nilahat ng nilimas ang lahat ng kanyang ari-arian. Siya yung pinakamayaman during this time. Siya yung pinakamayaman. Pero nilimas lahat ng mga sabihan sa mga kalaban dahil sa gawa ni Satanas. At pagkatapos, hindi pa nalunod si Satanas dahil si Job hindi nagbago sa kanyang panumpalataya sa Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Satanas, nakita ba ang tao mong si Job? Kahit ginawa mo silang ganon, sa kapahintulutan ko, hindi pa rin siya nagbago. Sabi ni Job, oh hindi. Ito naman kasi, kayamanan lang yun eh. Pero tingnan natin, mismo katawan niya, sakta natin pag hindi mo na kanya. Ang sabi ng Panginoon, okay, nasa kamay mo siya, pero huwag mo siyang sasaktan. Ibig sabihin, ang Diyos may kontrol kay Satan. So, ginawa ni Satan, dinigyan siya ng sakit na grabe, ang hirap. Mula sa taruktukan hanggang sa talampakan, andun ang boils. Ang boils na ito, talaga namang cancerous ito na nagnanak, nagdudugo, nagnanana, umaagos mula ulo niya, mula mata, hanggang baba. At makating-makati, nagpapasag siya ng palayo, parang kuskusin, dumudugo siya, pero naiisa ng kanyang paghihirap. At nagsisiga siya ng apoy, mga gatong, at yung abo na yun, doon siya umupo, pinakamalambot na buwan. Just to ease his pain. At alam niyo ba nangyari dito? Sa haba ng panahon, ay pa naman eh. Siguro 2 oras na pagsubok, okay lang. Pero maghapon na, mahirap na. Kinabukasan, 2 araw na, saan ang Diyos? Magtapos na lang tayo. Eh kung 1 buwan, kung 1 taon, na paghihirap, nakikita mong sitwasyon, mga anak mo namamayat na, kakasakit ka, lumalak ka yung mga tiyan. So many years. Kaya si Job ganito, sabi niya, isinumpa ko ang aking pagkabuhay. Kung ganito lang ang buhay ko. Hinahanap mo ang Diyos, hindi ko siya matagpuan, tinatawag ko siya, hindi niya ako marinig. Ang sabi ni Job, chapter 23, verse 1, kung babasahin natin yan. Pero sabi ni Job, sa verse 10, but He knows the way I take. When He has tried me, I shall come forth as gold. Alam ni Job na talagang sinusubok siya ng Diyos at pinintulutan niya si Satanas na gawan siya ng kasamaan upang siya ay mag-alimura sa Panginoon. But Job remains faithful
to God. Kaya ang sabi niya rito, sinong makakahimok sa Kanya? Who can turn Him? Wala. Kaya ang salita rito sa Ingles, nagsimula yung verse ng but He. Yung salita kong but, alam niyo pagka nabasa niyo yan sa Bible, pag sinabing but, tandaan niyo, parang kang bumangga sa paganyang bang! Malaking impact yan. Bago kang tumingin sa unahan, balikan mo yung nakaraan. Isang boundary yan para magising ka. But, bibigyan kita ng pera, pero daw ka doon. There is condition. Ganon din ang Diyos. Nagsimula, but He is unique. Walang mananaig sa Kanya. Walang mananaig sa Kanya. Ang sabi sa Proverbs 21 verse 30, there is no wisdom and no understanding and no counsel against the Lord. Bagamat siya ay mabuting Diyos, pero ang payo ng Diyos ang mananatili. Alam niyo, di ba, sabi sa Proverbs, I'm sorry, kalimutan kayong text. Ang mga tao, maraming plano. Di ba? Marami tayong plano, marami tayong paraan. Pero ano ang tatayo? Yung plano ng Diyos. Yung plano ng Diyos. Ano sabihin, kung ikay nasa kamalian, nasa kasamaan, nasa kasinungalingan, gawin mo na lahat yan, walang gano'n yan, pero babagsak ka pa rin sa tinakda ng Panginoon sa iyo. Pero kung ikaw ay magbabago ng isip, tatayo pa rin ang plano ng Diyos na kapag ikay nanumpare sa Kanya, kabutihan. Manatili pa na. Manatili pa rin. Psalms 33 verse 11. The counsel of the Lord stands forever. The plans of His heart from generation to generation. Hindi siya kailanman magbabago. Tayo po ang dapat magbago. Sino tayo magmalaki sa Diyos? Sino tayo? Panginoon, wala akong panahon sa iyo. Panginoon, bibisita ako sa iyo kung kailan ko gusto. Wala akong pakialam. May trabaho ako, busy ako, may kamag-anak ako, may ganun akong titignan, may bisita ako. Wala akong pakialam sa iyo, Panginoon. Who are you? Sino ka magsasalita ng gano'n? Hindi ba alam ang hininga mo mula sa Diyos? Hindi ba alam ang muscles mo, ang dugo mo mula sa Diyos? Hindi ba alam lahat ng nasa isip mo ay mula sa Diyos? At hindi ba alam na ikay nakatayo because of God's grace? Common grace? Who are you? Kaya hanggat hindi mo kilala ang Diyos, mananatili ka rebelde sa Diyos. Bagamat sa isip mo ay nagmamahal ka sa Diyos. Sinasabi ni Matthew chapter 15, these people respect me by their lips, but their hearts are far from me. Kaya kung ano yung may plano ng Diyos, nananatiling plano. Who can turn Him? May plano na eh. Hindi mo plano. Alam niyo yung tenses doon is perfect tense. Pag sinabi kong perfect tense, nangyari, hindi na maulit. Nangyari, hindi mababago once and for all. Hindi na pwedeng magbago. Marami po mga tao, akala nila nagbabago ang Diyos eh. Nakamali tayo dyan. Ang sabi ni Job, no one can turn Him. Ang plano ng Diyos ay makapangyarihan, mabisa, dahil ito'y nasa Kanyang pasya. May kapangyarihan itong tumpad. Hindi siya tulad ng mga medicines ngayon ang kalagay, no therapeutic approval. Pero marami pa rin tao na nalilito dyan because they're buying thousands of that thing. Bagamat nakita na no therapeutic approval. Now, gusto kong himay-himay ito, pinag-aralan ko ito, ano ibig sabihin nito?
Yung no is negative, meaning don't! Therapeutic is from the root word therapy. Therapy means medicine. But what is medicine? To cure, to care for someone, a medication. Kaya, no therapeutic approval means no medication approval. Pero, anong ginagawa ng tao? Doon nagtitiwala, ay magtiwala sa totoong gamot na mayroong approval. Pero ano ang resita ng Panginoon? Go to your doctor. A sick man needs doctor. Hindi ako galit sa mga herbal. Pero I just want you to know what no therapeutic means. Medication approval. Kaya kung inom ka, bahala ka sa buhay mo. Tumikig ka diha. Pag tumuy ng tuhod mo, bahala ka. Alam mo na yun. Nakalagay ito. But God's promise is not like that. Ang pangako ng Diyos ay mabisa dahil ayon sa kanyang pasya. Ang kanyang pasya ay kapangyarihan. Na, pagdating po sa kaligtasan, pagdating po sa katubusan, kung tawagin yan is redemptive history. Kaya yan sinulat dahil yun po ang dakilang plano ng Diyos, salvation of His people. Romans 8:28 says, and we know that in all things God works together for good to those who love Him and to those who are called by His name. Lahat ng bagay po gumagawa yan, kumikilos. For the death that He died to sin once for all. But the life that He lives, He lived to God. Once and for all, hindi na pwedeng ulit-ulitin ang pagkakapako ni Kristo. Hindi pwedeng gawin ang pagkakapako ni Kristo sa ibang paraan ng relihiyon. Once and for all lamang po. Kung pagka yan po ay ginawa natin ibang paraan, markado po yan, no therapeutic approval. Wala pong approval yan. At alam nyo ba na ang katubusan ng mga tao ng Diyos ay kanyang binigyan ng bisa sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Only the blood of Jesus Christ. Hindi blood of the Pope, hindi blood ni Mary, hindi blood ng pastor, hindi blood ng religion. Only by Christ's blood. For there is no remission kung wala pong shedding of blood. There is no remission of sin. Hebrews 9:12, ganito ang sabi, and not through the blood of goats and calves, but through His own blood, He entered the holy place once for all, having obtained eternal redemption. And that redemption is eternal. Ginawa ng Panginoon. Hebrews 9:28, so Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin to those who eagerly await Him. So ang kanya pong mga iniligtas, kanyang mga tinubos, once and for all, ligtas. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi na siya magliligtas ulit. Ang gagawin niya? Kanyang ililigtas lahat ng mga naghihintay na sa Kanya. Lahat ng mga naghihintay na sa Kanya. So, sa sandaling sinampalataya mo si Jesus that He is your Savior, and you believe that the complete work of Christ in the cross is your salvation, then you are saved. Doon ka maliligtas. Hindi ka maligtas kung sinong tao, hindi ka maligtas kung anong paliwanag ng tao, maligtas ka kay Kristo at sa Kanyang ginawa lamang. At alam niyo ba, once na ikaw sumampalataya doon kay Kristo at sa Kanyang ginawa, may nangyari sa iyo. That moment,
Ang tawag dyan, ikaw ay binanal. You are sanctified. Binanal ka. Kung tawagin yan sa theological term is, what kind of sanctification is that? Mga kapatid nating men, anong sanctification? There is 3 kinds of sanctification. Nakalimutan na. Okay. Ano yung unang sanctification? Definitive sanctification. Once ikaw ay sumampalataya, instantly, you are sanctified. You are holy. You are holy. Ang nakikita ng Diyos sa iyo, ikaw ay banal. You are sanctified. You are separated from sin. You are His son. You are His child. And yet, may dalawang sanctification. Ano yun? Wala na, nakalimutan na. Mga scholar dyan. Ano yung dalawang sanctification? Yung tungkulin natin, we have to convert ourselves. Now, the first conversion, that is definitive sanctification. Gawa ng Diyos yun. Pero yung ikalawang sanctification, our responsibility in conversion, ano yun? From receive sanctification. We have to do that. We have to change our attitudes. We have to change our language. I mean, yung natin masamang salita. Ugali natin. Baguhin natin. Bakit mo magagawa? Because you are sanctified already. Once and for all. Dahil pagdating sa katapusan sanctification, final sanctification. Sa langit na yun. Alay ko, men, ating i-review natin yung ating mga doctrine na ito. So, once they put the faith in Christ, siya ang Lord. He is the covenant Lord. And He died for your sins. Ikaw ay naligtas. May nangyari sa iyo. You are born again. You are sanctified. You are separated. Kaya ikaw ay justified, pinuwalang sala, and you are adopted as a son. Diba? So, plano ng Diyos sa kaligtasan, perfect. Alam nyo, maraming mga Christians nakakalungkot. Hindi maunawaan ano yung perfect. Then, like for example, yung Jericho March, pwede lang ulitin yun, yung guguho, yung okay na? Malapit na tayo matapos. Attention. Maging tayo, sanayin natin, ano ba makita sa harapan, matulitin tayo ron. Kasi babangga tayo pag hindi tayo tumitingin. Naagaw yung pansin. Hindi mo, naagaw na yung pansin ko. Sorry. Maraming diniwasan perfect. Once and for all. Sabihin nyo, once and for all. Maraming diniwasan. Una, kailangan mabuksan muli ang dagat. Maraming nagpipray niya, pumunta sa Gilbert Boulevard, mahatiin dagat, pupunta rin Cavite. Ano nangyari? Pray. Marami din, ginawa natin yan. Jericho March, pinaikutan na, sa Bisaya, pinaikutan namin kung bayan na inupakan. Sino natumba? Ako. Ako natumba dahil nakasakay kami sa MJ. Bayan ni Mama, ibalikot si Mama sa bayan, tumba kami dalawa. Kaya sabi ng mga tawag, tuwa ng bulagin! Ayun, yung bulagin. Marami na nagpapako sa krus. Sa arayat. Kasi gusto nung ulitin yung pagkakapako ni Kristo. Nabasa ba natin? Perfect tension, once and for all. Hindi na pwedeng baguhin, hindi na pwedeng ulitin, hindi na kailangan gawa ng ibang paraan. Salvation. Salamat sa Panginoon. Kaya pala ko, kailangan kong tumigil mo na rito. Napakahaba pa itong susunod natin. 2 points pa. Ang plano ng Diyos ay check na magaganap. Then, plano ng Diyos ay para sa lahat. Doon lang, marami ko yung question para sa lahat. So, alam natin,
ng kamatay ni Kristo, bagamat makapangyarihan para sa lahat, pero epektibo lang sa kanyang kinamatayan. Sino kanyang kinamatayan? Ang kanyang tinanggap before the foundation of the world, kaya matilikha ang mundo. Because He has people before the foundation of the world. At isa ka marahil dyan. Paano malamang isa ka? When you believe Christ and His perfect work and submit to His commandments na dapat ma-disciples in the church, baptizing them in the name of the Father. Yan po sa Bible. Hindi po ako sabi na. Atin lang sinusunod kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kung isa ka sa ganon, naniniwala ko, you are one of His elect. One of His people. So, hanggang doon lang po tayo. Meron po kayong tanong?